Hello po, ako po si Jorel Rivera. Po si Rona, asawa po niya. Yeah. Wife ko po, ako po yung bunsong anak po ni Papa Wancho. Si Papa po, bilang isang father, isa siyang strict disciplinarian, pero masayahin po. Si Papa, religious. Isa-isahin ko po yung mga yan. So, disciplinarian po si Papa in terms of kasi maliliit po kami, makukulit kami. So, kami pong lalong mga anak niyang lalaki. Lagi po kami nahahataw po ng iba't ibang klaseng sinturon ni Papa. Si Papa po, kahit naman po ganun is, most of the time si Papa po is masayahin. Lagi pong nagjo-joke. Mahilig po mag-joke yan si Papa. So, yun din po siguro yung mga namin magkakapatid sa kanya. Isa rin po is si Papa ay religious. So, lumaki po kami na namulat na si Papa po naglilingkod po sa simbahan. Isa po siyang lay minister po. Nagbibigay po ng hosya sa Catholic. So, lahat po kami lumaki po sa simbahan. Most of us din po sa family nag-serve din po sa simbahan. Si Papa po, I think, nung malito ko ako yung favorite niya. Pero, sana po hindi na mapanood ng mga kapatid ko. Pero, ayun po, kasi si Papa, alam ko, medyo siguro masabi ko rin spoil niya ako nung malito ko kasi lagi po akong pag nagpabili po si Papa, laging oo po yan pag ako. Ewan ko lang po sa mga kapatid ko. Ayun po. So as a father, I think kung masasabi ko si Papa po yung the best father. Kasi ngayon pong isa na rin po akong ganap na ama. Lahat po ng mga lahat po ng nakamulatan ko sa kanya ay ginagaya ko po. Nilook forward or nilook up ko po si Papa sa father. Lahat po ng mga tinuro niya sa amin. Ina-apply ko rin po ngayon. Pero hindi po ako namamalo ng sinturon. Words of gratitude for Papa. Papa, we are very grateful po sa lahat ng pagmamahal nyo sa family, sa amin pong mga napang-asawa po ng mga anak nyo at sa mga apo nyo po. Naiparamdam nyo po sa amin yung love and care nyo sa aming lahat. At salamat na napalaki nyo po sila ng maayos, may takot sa Diyos. At kasama po namin sila sa pagsisimba ngayon at patuloy na kumakapit sa Diyos sa oras na ito na nag-grieve po kami sa pagkawala ninyo. Yeah. Sinabi ko na po to sa inyo nung nagpunta kami sa US nila Kuya at ni Ate Lina. Thank you so much pa. Alam ko naririnig mo kami ngayon. Wala hanggang pasasalamat po pa sa lahat ng binigay niyo sa amin. Alam po namin lahat ng ginawa niyo po, lahat ng sakripisyo niyo sa amin ni Mama. Pero then dumating din po sa point nung nawala si Mama. Alam namin sobrang hirap po sa part niyo. Pero hindi niyo po pinakita sa amin yung nahihirapan kayo or nalulungkot kayo. Pero tumayo kang ama at ina na rin sa aming magkakapatid. Hindi po namin makakalimutan yun pa. Lahat po kami lumaki maayos. Lahat po ng tinuro niyo sa amin. Lahat po ng paggabay niyo sa amin pa. Lahat po yung dadalhin namin hanggang sa paglaki namin. Hanggang sa pagtanda namin. Hanggang sa pagpapalaki po namin sa mga bata. Sa mga anak po namin.
proud po ako bilang anak niyo. Proud ako na kayo yung naging ama ko. Wala na pong masigit sa lahat po ng ginawa niyo para sa amin magkakapatid. Binigyan niyo po kami ng magandang buhay. Hindi man po sapat yung panahon na ibinigay po sa atin. Pero thankful pa rin po ako at kahit pa paano po na nasuklian po namin lahat po ng paghihirap niyo at sakripisyo sa aming magkakapatid. Thank you pa. We love you. Sa friends and family po ni Papa Juancho sa US, very grateful po kami sa inyo na natulungan niyo po si Papa sa lahat po ng aspeto ng buhay, sa pagiging kaibigan niya po, sa pagpapasaya po sa kanya, at pag-welcome po sa kanya sa simbahan, at sa pagkop-kop po sa kanya, at lalo na po kay Tita Cecil, nandyan po kayo lagi, from kasayahan hanggang sa last breath po niya, nasa tabi niya po kayo, at sa pagtanggap po sa kanya ng buong puso, at pag-asikaso po sa kanya. Sobrang thankful po kami sa inyo. Naging instrument po kayo ni God para po maging masaya po si Papa Juancho sa last days po niya dito sa mundo. Kaya thank you po. Yan. Yun nga. Thank you so much po, Tita Cecil po, sa pag-accept po kay Papa bilang asawa. Parang nakita po namin dun sa wedding nga po, kami po mag-asawa, nakita po namin sobrang saya po ni Papa. Iba po yung kasiyahan niya, talagang hindi mapapantayan po. Parang yun lang ulit po yung time after so long. Yun lang ulit mo siya makikitang ganun kasaya. Thank you so much po, Tita Cecil. Hanggang sa huli po, nandun po kayo sa tabi ni Papa at nakasuporta at nakagabay lang po sa kanya. Maraming salamat po, Tita Cecil. Sobrang thankful po and grateful po kami sa inyo, Tita. Para sa akin po, pag nakikita ko po kayo, Tita, nakikita ko na rin po si Papa. And gusto po mag-thank you kay Pastor Jessie, Tita Glo, Tita Eleanor, and sa church family po. Maraming salamat po sa pag-welcome po kay Papa. Hindi lang po kayo naging friend niya, alam ko naging family po kayo para sa kanya. Sobrang thankful po kami sa inyo. Lagi po kayong kinikwento ni Papa na yun nga po, nakita daw po siya ng pamilya na nag-embrace po sa kanya dyan. Kahit po sa short amount of time ng pagbabanding po ninyo, alam ko po sa loob ni Papa, parang nagpakakilala na po kayo sa matagal na panahon. Maraming salamat po. Sana po ay i-bless pa po kayong lahat ni Lord. At we hope to see you po lahat pag nag-visit po ulit kami sa California. Thank you po. Share a few experiences with Papa that you will never forget. Sa akin yung last time na nagpunta kami sa LA, siya yung naghatid sa amin sa airport, kasama niya si Tita Cecil. So before nun, bumili kami ng pagkain sa Island Pacific. Ano siya? Filipino grocery store with Filipino dishes. So, walang tables and chairs for us to dine in. So, sabi ni Papa, punta kami dun sa kabilang sa coffee shop 85 na katabi lang din nun. So,
kami bilang hindi sanay na mag-take out at kakain sa iba, si Papa parang, hindi, okay lang dito, huwag kayong maya. Okay lang talaga, na-try niya na dito, ganun. And then, Member siya. ha? Member daw siya dun. Member daw siya. May membership daw. So, ayun. Habang kami, kain lang din naman nung nakaupo na kami. At after nun, natin na kami sa airport and yun yung last kita namin ni Papa. So, it will always be embedded in our hearts and in our minds as a family. Yeah, sa akin naman po, I think masyadong madami po din memories with Papa. Pero I think siguro gusto ko i-share po yung first time kong makakain ng quarter pounder sa McDonald's nang maliit ako. Kasi si Papa mahilig yan sa burger dati. Yung first time niya po pinatry yun, di ako nagkakamali, nasa po kami, Divisoria. Tapos parang proud si Papa nun parang, wala, halika, kain tayo sa McDo. So usually po ako kasi nung maliit ako, Happy Meal lang, ganun. Burger McDo. May papatry ako sa'yo, itry mo to. Ako po nung maliit, pihikan. So, binala niya po ako ng quarter pounder with cheese. Tapos, ayun, nung pagkaupo po namin ni Papa, tinry ko siya. Tapos yung unang kagat ko, parang patingin ako sa kanya, parang, oh, parang may ganito pala. Kasi pagkabata po, usually Happy Meal lang, ganun. So, ayun, isa po sa core memory ko. At saka siguro, yung isa pang experience or maraming experience din po is na tumatak din po sa akin is pagka nag-road trip po kami as a family. Kasi madalas po kaming nag-travel Manila to Isabela, back and forth. Tapos, ayun, mahilig po kaming magkantahan. Si Papa po, mahilig talaga siyang kumanta all the way ng biyahe. Tapos, kaya kami po magkakapatid, alam namin kahit lahat ng mga unang kinakanta ni Papa, mga Simon and Garfunkel, Don McLean, Elton John, Beatles, yan, mga ganyan po. Talagang tumatak po lahat sa amin yan, yung mga kinakanta niya, alam namin lahat. And, so masabi ko lang po na magaling kumanta si Papa.